Okay. Good afternoon. Today we will hold a podcast with my good friend Michelle Rose. Our topic is set to have 10 questions about results and about the Bill RA 1425. So we start, Ms. Rose. So my first Yes question po. is, how familiar are you with the results novels such as No Limitangere and El Filibusterismo? For me, kilalang-kilala naman natin siya since ano, yung El Filibusterismo at saka No Limitang Here. Kumbaga, dito pinapakita yung mga nangyari noon and also dito natin na pag-aralan yung kung ano ba yung nangyayari, yung mga katiwalian, abuso, yung mga kalagayan na dati sa kanila, sa lipunan nila. And also, since yung mga ano naman doon, yung mga pangunahing characters dun is si Ibarra and si Simon, Yes. dun nila parang ipinakita yung kung ano ba yung nangyari dati. Ayun lang. Mm, okay. So my number two question is, do you think Rizal's contribution to the nationalism, social justice, and education are still relevant today? Why or why not? For me dati kasi, oo, sa part nila, oo, nang nagkakaroon pa siya ng, ah, kumbaga may ambag pa rin yung ano nila. Pero sa ngayon kasi, pili ko hindi na masyado kasi ano pa rin siya eh, nangyayari kasi sa atin ngayon marami pa ding ano, nangyayaring korapsyon, kahirapan, lalo na yung kahirapan ano pa rin talaga siya, Sobrang relevant pa. super laki factor pa rin talaga sa atin. And also yung kakulangan pa rin sa edukasyon kasi hindi naman lahat ng tao is ah, may kakayanan na magpaaral, mag-aral, yung iba nagiging kumbaga may mga student pa rin na nag-work after mag-aral. So, ganun. So, kumbaga yung pinapaalala lang dito is ano pa rin, siguro mababang factor na rin yung ganun. Nakaka-apekto pa din siya. Yun lang. So my number two questions is, what aspect of the self-work do you think still applies to today's issue we face today in society, rather in the Sabi society? ko nga, ayan. So, sabi ko nga kanina, yung mga nangyayari pa rin sa atin is, ano pa rin, hindi pa rin talaga, ano, parang kulang pa rin talaga sa ano nila, pag ano sa mga, sa education system natin kasi which is kulang pa din. And also yung pang-aabuso sa kapangyarihan. Ngayon kasi parang kung sino na lang, kahit sino na lang yung ano, parang may ano pa rin siya, power ano pa din. Parang inaabuso nila yung kapangyarihan nila since meron silang gantong power, parang inaabuso nila yon na dapat tutulungan nila pero hindi pa rin Yeah. nangyayari. And also yung sa justice, siguro ano na lang tayo, reality check. Kung sino yung may pera, ayun yung may justice, ganun. Yeah, yun lang. That's it. That's it. Yes. Yun lang po. So my number four question for you is, do you believe that Filipino today still reflect or uphold in results idea of social justice? Why or why not? For me kasi sa akin, hindi pa rin siya. Kasi sa Mm, nakikita ko ngayon, ano pa din eh, kung ang ano na lang ngayon, kung may ano ka, may kakapitan, ganun. So, power pa rin talaga yung nagmamatters ngayon. Tsaka, parang pang-aabuso pa din, ganun. May nangyayari pa din. So, mas malaking factor pa rin talaga yung ano, hindi pa rin siya na susolusyonan hanggang ngayon. yun Ayun. pa. Yun lang. So my number five question is, Republic Act 1425, also known as Results Bills Law, required students to study results work. Do you think it's still important for the modern students? Why or why not? Sa akin ano, importante pa rin siya since pinag-aralan pa rin namin siya nasa Yeah. college. So, kumbaga, binabalik lang kung ano ba yung nangyayari dati. And also, sana ipagpatuloy pa siya kasi
para hindi malimutan ng mga generations Nangyari. ngayon na, ganito pala yung nangyayari dati. Yes. So, yun lang. Mm. So my number 6 question is, in your opinion, is Republic Act 1425 still effective in shaping national values and awareness among Filipinos today? Siguro 50-50 kasi siguro may mga tao pa rin talagang nilalaban yung tama. Pero may Yes. mga tao rin talaga na alam mo yun, yung na lang sumusunod kasi kailangan. Ayun. Yun lang. Mm. Mm. In number 7 questions na pala tayo. Do you think it's still important for educational institutions to teach results, patriotism, and love for the country? Para sa Patriotism. akin, oo. Ay, okay, sige. Ayan, okay na. So, para sa akin, pa rin siya importante kasi para sa akin, pag di natin alam yung mga nangyari dati, kumbaga, na lang yung magiging basis natin. Na ganito pala yung nangyari dati na dapat inaano pa din natin siya ngayon. So, wag pa rin natin kalimutan yung mga nangyari dati kasi alam mo yun, parang kung Very hindi clear. kung hindi siya nangyari dati, hindi tayo magkakaroon ng ganito kung nasaan tayo Oh, ngayon. Ayun lang. yes, walang kalayaan ganon. Kung Yes. ang natatamasa natin ngayon, then that's the Oo. right approach. So my Yes. number 8 question for you is, do you believe Rizal's peaceful approach to social reforms could still work in today's modern society? Why or why not? Siguro possible pa rin siya. Pero nga sa ngayon kasi mahirap pa din kasi may mga nangyayaring issues pa rin na giyera, ganito, ganyan na Um, parang kahit nangyari na siyang dati, parang nangyayari pa rin siya ngayon na hindi pa rin siya nasosolusyonan. So ayun, may mga tinatago pa rin talaga na hindi alam ng maraming tao. Ayun lang. okay. In my number 9 questions for you is, what are your key insights on the importance of Republic Act 1425 in preserving Rizal's legacy in the minds of Filipino people? Yung Sa akin, relevant niya, sa minds natin, na-preserve ba? hmm, oo. Ay, para sa akin, pag tinanong mo, sino ba si Jose Rizal? Ayan. Siya yung pambansang bayani. Ayun yung lagi natin sinasabi. So, Pero, naging alam mo effective yun, yung bill. yes. Pag tinanong mo, kahit mga bata, sino ba si Jose Rizal? Parang, ayun na agad yung sasabihin natin. Siya yung naging pambansang bayani natin. And also, yung mga aral talaga na pinaano niya sa dating is alam pa rin natin. So, maganda pa rin na alam mo yun, yung mga taong behind kung ano yung tayo ngayon. So, parang wag nating kalimutan na mahalaga pa rin siya. Ayun. Ayun lang. Oh my God, hindi pa siya nababa. Wait lang, hindi siya kita. Na. Okay. Ang ganda ng mga answers mo. I love it. For number 10 questions, do you think nationalism, social justice, and education are being properly promoted and implemented in the Philippines today? Why or why not? Sa akin hindi pa din kasi alam mo yun, may kulang pa eh, may hinahanap pa ako na kumbaga sana maging bukas na sa isipan natin na kung ano yung iaano sa tao. Kumbaga, kung ano yung pinaka main problem talaga na kinakaharap ng bansa natin ngayon, sana yun yung natututukan. Kesa yung sa mga parang nilagay kita dyan. So, wala ka nang gagawin. So, sana, ayun, kung ano yung pinaka problema ng bansa natin, like yung sa education, sa mga Oh, public, alam mo yun, yung mga karaniwang natin, sa mga public hospital, sa mga health, ganyan. Tapos, yung mga nangyayari sa atin na parang, sana yun yung tutukan. So, parang hindi pa rin talaga siya na parang na establish pa rin dito sa atin. Ayun. mm. Ayun lang.
So about yung nationalism, may insights ka ba doon? Na-implement ba Hmm, siya sa pagkatao ng isang bilang Pilipino? sa akin naman, oo. Nandun pa rin naman yung ano, kasi alam mo yun, may ano pa tayo, may tawag dun, ano bang term dun? Pagmamahal pa rin talaga tayo sa bansa natin. Na sana, nasusolusyunan, kaso nga lang, di ba, Yes. yung mga ano ngayon, hindi pa rin talaga siya natututukan. How about Ayun your lang. key insights in social justice? Do you believe it's still remotely implemented? Sa akin kasi, hindi naman ako masyadong ano sa ganyan, pero sa nakikita ko kasi, lamang pa rin talaga yung may pera ka. Alam mo yun? Pag may Oo, pera ka, yeah. may justice ka, pero pag sa mga may hirap, wala na, natatabunan na lang sila. Mm. So, pera-pera na lang talaga. Ayun yung ano ko, thinking ko pagdating sa social justice. Well, thank you so much for your time, Miss Rose. This is the end of our Yes. mini podcast. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you.